Another life lesson that I can share with you today. Ano ba yung adventure sa life ko na talaga nakapagturo sa akin ng sobrang bigat? It's hard to answer like specifically what is that. Pero one thing is for sure, as I remember, yung mga bagay na pinili kong gawin kahit na wala akong assurance or wala akong kasiguraduhan kung ano yung magiging resulta, yan ang best adventure na nagawa ko sa life ko. Talagang nag-risk ako. And through that, mas expected ko na mag-fail ako. And yung mga failures na nangyari sa akin, yun yung nag-build sa akin over time. If you would go for something na hindi mo alam kung ano magiging resulta, I think that's the best time for you to like take on that adventure. Kasi for sure, that will build your personality and your character eventually. And I just hope it will happen to you. And I just hope you'll choose an adventure without an assurance of like great results. What's the one thing that I wish everyone knew about in life? I do hope alam talaga ninyo na there's so much abundance in life. Akala ng karamihan na hanggang dyan na lang ang buhay mo. Diyan ka nagkakamali. Akala nyo wala ng pag-asa. Akala nyo this is the end. Akala nyo kung nasan kayo ngayon, dyan na kayo. Dyan ka nagkakamali. You know, with the thing that itong nalalaman ko na to that there's so much abundance in life. If you will choose to be successful, you can do it right now. Siguro marahil wala lang kasi tumutulong sa inyo. Hindi kayo nyo alam kung saan kukuha ng assistance. How would you know more about yourself? But my point right here is that you're not getting out of your comfort zone kasi. Of course, I cannot judge you, okay? I am not saying na wala kasing ginagawa. But my point right here is that pinili mo kasi yung buhay niya. Pinili mo na magstay ka kung nasan ka ngayon. But if you will realize now that there's so much abundance in life, I can guarantee you, grabe, this is so powerful, na kaya mong kumita ng malaki kahit nandito ka lang sa Pilipinas. Nagawa ko, sure akong kayang-kaya mo. It's hard for me to tell you exactly kung paano siya step by step, but right now, you have to have that kind of realization that there's so much abundance in life and kailangan mo munang kilalanin maigi yung sarili mo. Kailangan mo munang mas i-master ang sarili mo before anything else. And I do hope marating yung pagkakataon. Kasi kadalasan sa mga sa atin sa mga Pinoy, di ba? Ano tayo parang nando tayo sa point na okay, gusto kong maging ako yung tutulong sa family ko, ako yung gusto kong mabago yung buhay ng family ko, but that's not the whole point. Ikaw muna bago ang iba. And there's so much greatness, di ba? Grabe ang abundance sa buhay. And that's one thing that I hope everyone. Another life lesson that I can share with you guys would be, ano yung lesson na natutunan ko na nagturo talaga sa akin ng sobrang bigat, like, that taught me a lot, parang ganyan. Yun ay yung napakadami kong gustong gawin. Yan. Parang ano siya kasi, yes, we want success. We want to achieve something. Pero, sobrang dami mo namang gustong gawin. It happened to me. Parang gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko. I serve all of different type of people. Like, I help different type of people. Even, sa ganun, iba-iba. Tapos, mas naintindihan ko na, kung ano, bakit parang wala akong resulta kahit ang dami kong ginagawa. Now, with the business na meron ako ngayon, natutunan ko pala na, okay, if you want big results sa buhay mo, then I would suggest for you to focus on one thing. Even though you don't see any result in the next 2 to 3 years, I guarantee you, balikan mo if mali ako, you will be able to get the result that you want when you focus on doing just one thing. Like, you can choose anything. Basta pinili mo, ito talaga yung landas or like, yung gagawin mong activity or like, task or like, business, I don't know. Choose one thing. It's so powerful that it taught me a lot since I discovered more about myself when I just choose one thing. You love yourself more. So yan, nandito kami ngayon sa lokal ng Boracay, distrito ng Aklan. So, sa mga ginagawa ko kapag pupunta ako sa isang bagong lugar, na talagang lokal na ano yung mo so far, life lesson na pwede mo ma-share sa mga ngayon na nabigla mo naisip kung pumunta tayo ng Boracay? Na dapat kailangan natin lagagan sa skill natin. Wow. Magawa natin hindi pa natin nagagawa sa buhay. Kailangan natin sumubok ng bago. Wow, very good. Tama, diba? May mga nasubukan ka pang bago ngayon? Yes! Dami? Diba sobrang takot ako sa tubig. Sa heights. Pero nagawa ko mag-cliff dive. Wow! Hey!
Lloyd. So as part of our journey or as part of our Boracay journey ni Jom. So sa vlog na to, I just wanted to discuss perhaps some of the life lessons we learned all throughout na pwede namin mai-share through this video. So i-share namin yan today ha. Let's go! Ganda ng view ko, tignan nyo. Yan! Okay. Okay, first life lesson that I wanted to share with you is that so magkaroon ka ng opportunity na mag-travel ka. Parang ano siya hindi man siya pwedeng alisin sa magiging system mo. Ang sarap mag-travel. So syempre may kalakip na pera talaga doon, pero ang point ko naman dito with that, ano kasi, kumbaga itong pagkakataon na to, nasasabi mo na makakapaghubog to ng who you are in the future. So parang mas magkakaroon ka ng understanding kung paano nag-work yung sa ibang lugar compared sa doon ka lang sa isang lugar, ganyan. Diba? And there. That's the first lesson. Travel as much as you can. Second life lesson. Siyempre, hindi lang ako dapat yung mag-share. Sama din natin yung kasama ko dito. So, tanungin kaya natin ang ating napakagandang si Jovelyn. Uy! Kung ano yung life lesson na pwede niyang ma-share. Job! Okay, ako naman, bilang, para naman to sa mga nanay. Nanay. Na syempre Up. ako, pamilyado na ako, kasama ko kaming anak. Yes, si Amber. Isa sa pinaka-life lesson sa akin bilang mama is that you make memories talaga with your child din. Kasi hindi sila laging bata. And then, of course, sabi ko nga sa asawa ko, yung pera, babalik yan eh. Pero yung memories kasi, yun yung binabayaran natin dito. And then, yung experience din ng anak ko, hindi matatawaran yun. So, yun. Hindi ko naman sinabi yung gumastos kayo ng bongga, no? Pero, make time for your child to experience this and your family. To have extra time and then yung quality time, of course, dun sa family. Yun Very yung pinaka-importante. I love it! Okay. So, umalam pa tayo ng mga sunod ha.